Magandang araw ulit mga boss. Mio Sol ay 115 no? FI. Magpapalit tayo ng T-post bearing o knuckle bearing, no? At papakita ko sa inyo ang mga sign kung kailangan nyo na talaga magpalit ng T-post bearing, no? Tapusin nyo lang ang video to mga bossing. Okay, baklasin mo natin yung kanyang kaha mga boss. Maraming senyales, no, na kailangan na natin magpalit ng T-post bearing. Una dyan yung kumakalog, no, parang alog yung ating manibela. Pangalawa yung parang gumegewang pag nagda-drive tayo, no, hindi natin mapigilan na pumaling sa kanan o sa kaliwa yung ating motor, no, para tayong nakikipaglaban sa motor natin. Pangatlo, yung actual na itsura, yan tulad nyan, no? Kita mo na yung kalawang dyan sa part ng bearing natin, no? Lalo na doon sa baba, kitang kita nyo na may ibang kulay na doon sa gilid-gilid ng ating T-post bearing, no? Ibig sabihin nangangahulugan na kinakalawang na yung ating T-post bearing, no? Kaya para makita natin, babaklasin muna natin tong ating tornilyo dito sa ating manibela. Tatanggalin muna natin tong manibela para maiangat natin yung dalawang nut na malaki doon sa ating T-post, no. Mga boss, madali lang sana yung yung pagpapalit ng T-post bearing, no. Nagpapahirap lang kasi dito yung pagbabaklas, no. Sobrang dami kasi talaga ng baklasin. Lalo na yung mga bagong labas ng motor ngayon, nako, mananawa ka talaga sa tornilyo sa sobrang dami, no. Pag naiangat na natin yung ating manibela, tatanggalin na rin natin yung kanyang gulong tsaka yung kanyang tapalodo para hindi abala sa atin mamaya pag inugot natin yung ating T-post, mga boss. Yan, pagtanggal na yung gulong, yan, may bababa na natin yung ating butterfly o T-post, no. Ayan, kitang kita nyo na, no, kalawang na talaga yung bearing nya. May katagalan na talaga to. Yan, pag ganyan ang senyales, talagang palitin na yan mga bossing, no. Sa gantong modelo talagang kailangan na natin palitan yan. Ayan, no, itsura, parang ilang taon na to na hindi nagagrasahan. Tuyo talaga yung bearing nya. Tapos ayun, no, may mga kanal na yung pinaka daanan ng bearing, no, yung pinaka gugulungan ng ating bearing, puro kanal na, kaya yun yung parang nararamdaman natin na gumegewang yung ating manibela, no. Dito naman sa taas, medyo konti pa lang yung no, kasi hindi naman to persado ang persado talaga yung nasa baba, no. Yun ang laging nababasa kaya yun ang mas sa kalawang, no, mas mabilis kalawangin. Hindi katulad dito sa taas, ito kasi lang to suporta lang dun sa bearing sa baba, no, para maipit lang yung bearing sa baba, kaya meron dito sa taas, no. Kaya ang persado talaga yung ating bearing sa baba. Yan talaga ang mabilis talaga nasisira. Okay, tanggalin na natin, no, para matanggal na natin yung pinaka base ng ating T-post bearing, mga bossing. Okay, tanggalin mo natin yung tapalodo, no, para hindi abala sa atin mga bossing. Pansin nyo, hindi ko na tinanggal yung kanyang front shock, no. Okay lang yan, hindi natin tanggalin kasi kaya na nating tanggalin yung ating base nang hindi tinatanggal yung ating front shock, no. Yan, ganyan lang gagawin, no. Kukuha lang kayo ng tools na para maitulak natin na pataas ng T-post nya yung kanyang base, no. Yan, ganun lang.
Dahan-dahan lang, no? Okay, mainip, tsagain nyo lang. At pag okay na, natanggal nyo na yung pinaka base, no? Linisin nyo lang yung pinagtanggalan. At dito na tayo sa ating chassis, no? Tatanggalin natin yung ating cap, no? Bearing cap ng ating T-post bearing, mga boss. Yan. Walang din kayo ng tools na mahaba at isakto nyo dun sa pinaka cap, no? Meron naman yung babanggaan dun para tanggal nyo palabas, no? Ayan, paikot lang din yung ating pokpok, mga boss. Paikot para pantay yung usad ng ating cap, no? Para hindi siya tumagilid. Ayan, pag natanggal nyo na yung ibabaw, ayan, maluwag naman nating may papasok yung pantanggal natin para sa ibabang cap ng ating bearing, mga boss, no? Kasi sa gabal yung nasa taas eh. Yan, pukpukin nyo lang palabas ng mga bossing. At pag natanggal nyo na, yan, natanggal na, no? Dilinisin, hanginan natin yung pinagtanggalan, no? Para matanggal yung mga kalakalawang doon, no? Dilinisin natin, pupunasan, mga boss, bago natin ikabit yung bagong cap, no? Bearing cap ng ating T-post bearing, mga bossing. Okay, pag malinis na, ayan, kakabit na natin yung ating bagong cap, no? Wag nyong gagrasahan, mga boss, dapat tuyong-tuyo yan. Ito, tip nga pala to. Wag nyong gagrasahan yung pagpapasukan ng ating cap, no? Kasi doon magsisimulang lumuwag yon, mga boss. Ayan, ipopwesto nyo muna yung ating cap, tapos gagamitin nyo yung tinanggal natin kanina na lumang bearing cap ng ating T-post bearing. Yan yung gagamitin yung pantulak, boss, mga bossing, no? Kung wala kayong ibang tools na kasya sa kanya, yan, para madali yung ating trabaho, mga boss. Yan, tutulak nyo lang. Yan, pag sagad na, syempre gagamitan na natin ng tools yan, pantulak, para sumagad siya ng husto doon sa kanyang pinakaposisyon, mga bossing. Ulitin ko, wag niyong gagrasahan, mga boss, tsagain nyo lang ipasok. Talagang force fitted dyan, mga bossing, dapat force fitted. Okay, yan, tignan nyo kung pantay na, no? Yan, pag pantay na, okay na yan. Doon naman tayo sa itaas, no? Kakabit natin yung bearing cap nung upper yung sa ibabaw. Yan, ito na yun, no? Ulit, boss, wag nyong gagrasahan, no? Hayaan nyo lang na tuyong-tuyo yan, no? Force fitted talaga dapat yan, mga bossing. Kailangan tsagain nyo lang talaga siyang ipasok, no? Madali lang naman tong ibabaw kasi hindi naman siya ganun kahirap ipasok, no, mga bossing. Okay, yan, pag naipasok nyo na, okay na tayo, no? Ipopwesto na natin yung kanyang bearing dyan, no? Yan, dito tayo magagrasa, mga boss, sa bearing, no? Kailangan punong-puno talaga ng grasa yan, no? Kasi yun yung magpapatagal sa kanya, yung magpapahaba ng buhay niya, yung grasa. Yan, punuin lang natin ng grasa yan, punong-puno bago natin ilagay, mga boss. Walang problema to, no, boss, kung mapadami yung grasa niya dito. Mas madami nga, mas maganda, no? Para hindi talaga pasukin ng tubig yung ating T-post bearing, no? Kailangan talagang punong-puno ng grasa to dito sa ibabaw at pati dun sa ilalim. Yan, yun, kabilaan niya, pati yung pagsasalpakan niya dapat may grasa, no? Kahit paapawin nyo sa grasa yan, okay lang yan. Punasan nyo na lang pag yung mga lampas-lampas, mga bossing. Yan, lagyan nyo rin ng grasa. Dito kayo maggagrasa pagkatapos nyong ilagay yung ating bearing cap, no? Yan. Tapos pag nagrasahan nyo na lahat, punong-puno na, yan, isasalpak na natin yung ating T-post. Ayun, pwesto na rin natin yung kanyang bearing doon sa kabila, no? Nagrasahan na natin, mga bossing. Importante talaga yung grasa, mga boss. Yun yung magpapahaba ng buhay ng ating T-post. Sundin nyo lang yung mga tips na yan, no, boss. Makikita nyo yung performance ng bearing nyo. Promise yan, sure na tatagal yung ating bearing, no, mga bossing. Yan, kabit na natin yung cover at saka yung dalawang nut dyan sa ibabaw, tapos higpitan na natin, mga bossing. Sa mga nagtatanong kung bakit dalawa yung nut dyan sa ating T-post, kasi yung isa dyan counter, bali parehas pala sila, counter nut kasi yan, no, sa liwaan, para hindi lumuwag yung isang nut
kailangan niya yung counter nut. Yan, magkasilisi yung ano niyan, yung higpit niyan. Yung paghihigpit niyan, pasalisin. Higpitan mo muna yung ibaba. Pag mahigpit na yung ibaba, tsaka mo hihigpitan ulit yung nasa taas, no? Pag nahigpitan na yung taas, pupukpukin mo naman pabalik yung nasa baba para sumalubong dun sa taas na nut, no? Yun yung tinatawag na counter nut. Bali, hihigpit sila parehas. Kasi pag wala yon, yan, luluwag yung ating T-post nut, no? Yung nut natin na isa, luluwag yun sa vibrate, eh. Kaya yun nagkakaroon ng ano, kumakalog yung leeg. Akala mo basag yung bearing, pero ang nangyari, lumuwag lang yung dalawang nut na yan, no? Kaya dapat checkin nyo muna, no, bago kayo mag-diagnose kung basag talaga yung bearing. Minsan kasi naluwag lang yan, mga bossing. Kaya akala mo basag yung ating bearing, okay? At yung isa pang epekto niyan, pag napasobra ka naman sa higpit, no, mga boss, yan, para naman siyang gumigewang yung manibela, no? Akala mo sira yung gulong o ano, yun yung kusang lumiliko sa kanan o kusang lumiliko sa kaliwa, yun para nakikipagbuno ka. Yun, pagka ganon, sobrang higpit naman nun. Kaya dapat tama din yung higpit natin dyan sa ating counter nut, mga bossing. Okay, pag tapos na tayo, kabit na natin yung ating manibela, no? Ayan, kabit natin yung tornilyo. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin kakabit, no? Ayan, huwag nyo kakalimutan na importante yung tamang higpit ng ating counter nut, mga bossing, ng ating T-post. Kasi dyan nakasalalay din yung ganda ng ating handling ng ating motor, mga bossing. Okay. At kung may natutunan, mga boss, huwag nyo kalilimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video yung i-upload ko, no, mga bossing. At yung aking Facebook page, no, huwag nyo kakalimutang suportahan, i-follow nyo lang, i-share nyo at likes, mga bossing. At maraming salamat sa suporta, mga boss. Hanggang sa muli, at abangan nyo yung mga susunod ko pang mga bagong video na siguradong may matututunan kayo, mga bossing, no? At kung may mga tanong, mga boss, just comment down below, mga bossing. Maraming salamat.